nangyari sa nakaraang chapter ay nangingi ng tulong si Seiko sa kanyang mga kaibigan na sina Payase at Kashimoto upang maibalik si Momo sa kanyang normal na katawan, kung saan nalaman niya na merong isang specific na shrine na maaaring naglalaman ng Uchide no Kozuchi na pwedeng makatulong sa problema niya. Gayunpaman, bago pa sila makakilos sa kanilang plano, agad silang nagkaroon ng sagabal nang dumating ang sandamakmak na Jiangshi sa pinagmimitingan nila. Magagawa kayang makipagsabayan ni Seiko sa mga undead na ito? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 177 na pinamagatang Let's Do Some Kung Fu. Matapos patalsikin ng isang Jiangshi yung mga kaibigan niya, siya naman ang tinarget ng mga ito. Pinagtulungan siya ng dalawang zombie habang gumagawa ang mga ito ng karate sounds, pero gamit ang galing ni Seiko sa hand-to-hand combat, madali niyang pinari ang lahat ng ataking pinadala sa kanya at kumounter siya bilang sagot sa mga ito gamit ang kanyang wrist to elbow combo. Nang mapatigil niya yung isang Jiangshi sa pag-atake, sinipa niya ito ng malakas papunta sa mga kauri nito, kaya natumba ang iilan sa mga yun. Habang sumisipa ay sinisigawan niya ang mga ito na sigit sumugod lang ang mga asshats na ito, kung saan sabay-sabay ang mga halimaw na tumakbo papalapit sa kanya. Meron namang lumabas na dalawang Jiangshi galing sa kitchen side at sinubukan siyang sipain ng dalawang ito habang sumisigaw ng Hatsha! Habang dinadampot niya yung isang machine unit ay sinabi niya naman na wag siyang inaatsa-atsa ng mga ito. At matapos yun ay binato niya sa mga ito yung machine unit habang sumisigaw na palamigin ng mga damas na ito ang kanilang ulo na baka isang pan din dahil isa palang cooling unit yung binato niya dito. Sinubukan naman siyang pagkakalmutin ng isa pang Jiangshi galing sa kanyang likod, pero umupo lang siya sa isang upuan at madali iyong inilagan at bilang counter ay sinipa niya ito sa mata gamit ang tip ng kanyang heels, kung saan bilang follow up din ay tinulak niya yung upuan niya sa zombie para bumaba ang katawan nito at tinuhod niya pa yun sa muka. Pagkatapos, mabilis siyang umupo sa nakadapang zombie sa upuan at habang sumusugod ang isa pang undead, malakas niyang sinipa yung upuan papunta dito, kaya napadapa din ito at napadagan sa zombie sa upuan. Sumunod dito, pinaghahampas niya yung ilang zombie habang sumisigaw ng Nessie na nagpatalsik sa mga yon sa pader na kahoy. Dahil inisip ni Seiko na wala ng Jiangshi, dinampot na niya ang kanyang shoulder bag. Pero nang madampot niya ito ay biglang may Jiangshi na dumampot din noon at humila. Matapos silang magkatitigan ng saglit, ay agad niya itong sinipa sa baba habang sumisigaw ng numbnuts. Dahil doon niya nabitiwan ng zombie ang kanyang bag, habang yung ibang zombie doon ay tumayong muli at sinimulang ulit siyang sugurin. Bilang panapat sa mga ito, ay kumuha si Seiko ng spray bottle para i-sterilize yung mga halimaw, pati na rin kumukulong tipat para ipanghampas sa mukha ng mga ito bilang refill. Patuloy ang pagsugod ng Jiangshi sa kanya habang binibigay niya sa mga bastards na ito ang instant exorcism. Habang nangyayari yun ay meron namang dumating sa eksena na isang maskuladong nilalang. Di nagtagal ay sinugod dito si Seiko gamit ang parang curled ball body attack na nagpatalsik sa kanya ng malakas at nagpawasak ng malaking parte ng kainan. Lumalabas na ang may kagagawan nito ay isang nilalang na mukhang minotaur dahil sa merong itong ulo ng isang toro at katawan ng isang bodybuilder. Nairito si Seiko sa nilalang na ito habang napapakomento yun na nakikita nito na isa siyang master of movement. Pumorma yung nilalang dito na para bang naghahanda at si Seiko naman ay napakomento na isa lang siyang old broad habang ibinabato ng malakas ang isang tipat papunta dito. Gayunpaman, madali lang nasipa ng halimaw na toro ang kanyang ibinato habang kinekestyon nito ang sinabi niyang isa lang siyang old broad. Sumunod noon ay nagpadala ng axe kick yung halimaw habang sinasabi nito nakahanga-hanga si Seiko, kung saan madali namang nakailag si Seiko dito at bilang counter ay sinipa niya ito sa nether region habang nagpapasalamat. Sa kasamaang palad, tila walang naging epekto ang kanyang pagsipa sa alagang itlog ng toro na ito, kaya napakomento siya na ang tigas niya pala, kung saan nagpasalamat naman yung halimaw sa kanya. Habang sinusubukan siyang suntukin ng toro na ito ay sinabi nun sa kanya na siya ay si Iron, o kaya naman ay ini-imply niya na isa siyang Iron. Pagkailag naman ni Seiko sa suntok nito ay agad siyang kumuha ng putol na 2x2 sa lapag at sumigaw siya ng Nessie kasabay ng paggampas niya sa tagiliran ng halimaw na ito ng kahoy na yun. Ngunit sa hindi niya inaasahan, wala pa rin yung nagawa at nawasak lang dun yung 2x2 habang sinimulang ipaliwanag ng toro na kapag mas tinatamaan mo ang iron, mas tumitibay ito
na nagpalaki ng mga mata ni Seiko. Nagsimulang tumalon-talon yung toro habang tinataas baba ang kanyang kamay na parang nagdadabog at nagsaniyo ng pagkawasak ng kanilang kinatatayuan at nagpatalsik ng mga debris na nagagawa nun papunta kay Seiko. Habang distracted pa si Seiko sa pagsalag sa mga lumilipad na kahoy, agad siyang tinalisod ng halimaw na nagpa-outbalance sa kanya. Bilang follow-up ay naghandang magpadala yung halimaw ng malakas na double kick at hindi nagtagal ay kumonekta yun na nagsanhi ng pagtalsik ni Seiko papunta sa pader kung saan sa lakas noon ay gumawa yun ng malaking crater. Sinundan ulit yun ng toro ng hammer fist papunta sa katawan niya habang sumisigaw ito ng hot na nagpadapa sa kanya sa lapag. Nagpaulan naman ng sandamakmak na suntok ang halimaw na ito habang nakadapa pa siya sa lapag at sinimulan nitong ipaliwanag na kahit siya ang sumuntok dito, ito ang sumuntok sa sarili nito o ito ang sumuntok sa kanya, lalo lang siyang lalakas. Pagkatapos ay nakiusap ito kay Seiko na mag-ingat kapag sinusuntok ito para hindi daw masugatan ng kanyang mga kamay dahil down there daw ay nagiging mainit. Nang sabihin niya yun, ay sinundan niya ang kanyang barrage of punches ng isang atake na parang cannonball dive na dumagan sa katawan ni Seiko at nagsani iyon ng ilang pagsabog sa lapag. Tila hindi na gumagalaw si Seiko matapos niyang matamo ang lahat ng ataking yun habang yung halimaw ay tumayo na at nag-cool off ng katawan. Mayabang nitong tinanong kung tama ba na malakas siya at ngayon daw ay tanggapin na ni Seiko yung pagkatalo niya. Habang inilalabas ang isang maliit na blade na kagaya ng blade na ibinigay ng misteryosong teacher kay Koki, idinagdag nito na kapag tinanggap niya na yun ay hahayaan siya nitong mabuhay kaya tanggapin niya na daw ang kanyang pagkatalo. Hindi naman kumikibo dito si Seiko habang nakahandusay sa lapag. Sa hindi inaasahan ng halimaw na toro, bigla itong inatake ng dalawang kaibigan ni Seiko gamit ang kanilang kapangyarihan na fire and darkness. At nagsani iyon ng pagkatalsik ng malaking lump of muscle na ito papunta sa mga Jiangshi. Tila gumawa pa ang kapangyarihan ng dalawang ito ng yin-yang symbol matapos ang kanilang strike, habang si Seiko ay nagkamali ng muli at nakikita na ang pangyayari. Kita naman ang pagkairita ng toro dahil dito at hindi makapaniwala si Kashimoto na bigla na lang silang sisipain ng mga ito out of nowhere. Habang si Payase ay in-express ang kanyang galit dahil hindi naisip ng mga ito kung papaano na lang kapag nasira yung cursed object na hawak niya. Lumalabas na may kanya-kanyang kapangyarihan din ng dalawang to kung saan si Payase ay mukhang may darkness powers na kaya siyang bigyan ng darkness suit habang si Kashimoto naman ay may kapangyarihan ng isang fire phoenix na tumutulong sa kanya sa labanan. Sa uli, sinabi ni Payase na mukhang kinakailangan nilang turuan ng mga halimaw na to tungkol sa curses. At ayun na nga, may tinatagong angas pala yung dalawang to no? Sa bagay, ikaw ba naman kaibigan mo si Seiko? Siyempre meron ka din dapat something sa sarili mo para magka-connection sa makapangyarihang lola. Ano kaya ang ihahain ng malayin niyang duo na ito sa labanan? Aabangan natin yan.